Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan na araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sipo po. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madadaanan nila, sinalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga bandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Galit si Saul at sinaloob niya. Kung sinasabing nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kong patayin ang aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa inyo. Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Inausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Ngayon wala naman ginagawang masama sa inyo. Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siya mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito, inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin? Gayon wala siyang kasalanan. Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. At sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot ng ito ng hari, sinabi naman ni Jonathan, David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari. At tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ulitin po natin.
May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon. Ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan. O kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. Tugon, May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig, pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang puon sa pangakong binitawan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ay nagdulot. Tugon, May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Sitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, na mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Kaya't bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. Maganda po na tayo'y makapagnilay tungkol po sa nagiging reaksyon natin o kung paano natin tinatanggap ang mga salita na naririnig natin mula sa mga tao. O pwedeng ito ay maganda o pwedeng pangit sa pandinig natin. Pwedeng ikatutuwa natin, pwedeng ikakagalit natin. Lahat naman ng ito, gaya ng nasabi ko rin kahapon, no? Wala tayong kontrol sa kung ano ang iisipin at sasabihin ng ibang tao. Pero tayo po ang may kontrol sa kung paano tayo magre-react dito.
Ilan na ba sa atin yung tumigil na tayo sa paglilingkod, inayawan natin, hindi natin ipinagpatuloy ang magandang misyon o gawain natin dahil lamang nagpaapekto tayo sa mga naririnig natin. Sa unang pagbasa, maganda naman po yung nangyari. Nagbabalik sina David, ganun din sila Haring Saul. Mula doon sa pakikipagdigma, napatay na ni David si Goliath, yung mga Pilisteo, nasakop nila. Pero noon sila po ay umuuwi, ang sabi, libo-libo ang pinatay ni Saul. Okay na sana, no? Libo-libo ang pinatay ni Saul. Si David, 10,000. At dahil narinig niya ito, nagngit-ngit siya sa galit. Naikumpara yung kanya pong achievement sa na-achieve ng ibang tao. So anong ginawa ni Saul? Pinalak niya ng patayin si David. Minsan po pwedeng yung pure intention natin dati, no? Yung pure intention natin dati ay napapalitan ng yung isang kahinaan kasi ng tao ay yung pinupuri ka. Kapag nasanay ka na pinupuri ka ng mga tao sa iyong gawain, ay lumalaki ang ulo. Kaya kapag may dumarating at pinupuri na rin ng ibang tao, medyo nagkakahalo-halo na. No, na yung lahat ng insecurities, ng selos, na uuwi sa galit, umaantong sa pagpatay. Dahil lamang hindi mo na-handle yung comment ng ibang tao. Kaya nga sa Ebanghelyo, ano ang sabi sa Ebanghelyo sa karanasan ni Jesus at ng kanyang mga alagad? Dinadayo siya ng napakaraming tao mula sa iba't ibang lugar. Dinadayo siya para lamang mahawakan yung kanyang damit o kung anuman para mapagaling na maraming o mapagaling ang maraming may sakit. Sabi dito, bawat inaalihan ng demonyo, nagpapatira pa, sumisigaw. Ano ang isinisigaw nila? Ipinagsisigawan nila ang pangalan ni Jesus, kung sino si Jesus. Sabi, ikaw ang anak ng Diyos. Kung maririnig ito ng ibang tao, ikaw ang anak ng Diyos, mas lalo kang pupurihin, mas lalo kang sasambahin. Lalapitan ka ng mga tao dahil anak ka ng Diyos. Pero ano ang sabi ni Jesus? Pinatahimik niya ito at pinagbawalan na magsalita. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. So yung wisdom, no? Bakit ayaw ipasabi? Kasi baka magkaroon ng may mga tao na medyo hindi kayang unawain. May ibang tao na hindi ka kayang tanggapin sa kung ano at sino ka, para bang hindi nararapat yung publicly, no, na i-broadcast mo yung identity o pagkatao mo, kung kayan po pwedeng mahadlangan yung magandang hangarin na makapaglingkod ka. Pwedeng mag-unahan ng mga tao. So, nakikita po ba? Kung papakinggan mo yung mga negative comments, pwede kang magalit. Kung tatanggapin mo naman yung mga positibong komento sa iyo, papuri, lahat na, ang nangyayari ay pwedeng lumaki ang ulo natin. Nahihirapan tayong i-handle. Ano man yung naririnig natin, maganda o pangit, hindi tayo marunong mag-handle. Hindi tayo marunong magproseso. Kaya tuloy, nahahadlangan. Yung iba, umaayaw na sa gawain. Yung iba, lumalayo na. Yung iba naman, kahit sa simbahan, nagkakagalit-galit, nag-aaway-away kasi yung mga naririnig. Titingin ko po, maganda o pangit?
papuri man yan o ano bang ibang o critic man yan, nawawala tayo sa focus ng ating pagsiserve. Okay pa ba tayo? Ba? Kaya sana din, no? Mas maging maingat din tayo sa binibitawan nating salita. Kasi may mga tao din na hindi rin marunong mag-handle, no? Mag-ingat din tayo sa mga binibigyan ng papuri. Mag-ingat din tayo sa binibigyan natin ng mga comments. Pero kung tayo mismo, sana no, mas maging malawak ang ating pangunawa. At manatili tayo doon na kaya ka naglilingkod ay para sa Panginoon, hindi para sa sarili. Kung tutulong, tumulong. Pansinin man o pasalamatan man o hindi, malinaw sa iyo na gusto mong tumulong, period. Pero kung nagsisimula na magkaroon ng sa damdamin na ay hindi man lang ako napuri, hindi man lang ako nabigyan ng certificate, hindi man lang ako na salamatan, samantalang yung iba, yan, pag nagkakaroon na tayo ng samantalang iba, medyo umatras ka na ng konti at magnilay ka na. Kasi maaapektuhan nito ang iyong paglilingkod para sa mauwi ka sa tukso na dapat sa iyo nakafocus. Ang halimbawa at aral ng ating mga pagbasa ngayong Huwebes ay patuloy natin na namnamin at patuloy natin pagnilayan kung nasaan ba tayo sa kalagayang ito ng mga kwento sa ating pagbasa. And ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagiang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso, bagkus sigit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng mapagpagaling ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa pamilya. Tamang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at hiling ng mga may kapatid at ang lahat kaluluwa, inihiling na ipagdasal
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming buhay, bawat galak at lumay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumika, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang ala ng anak alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa kita niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong at Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakil. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kaban. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati doon, iniabot sa kanyang mga alagad at tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang alis, muli kaniyang pinasalamat. Iniabot niyang alis sa kanyang mga alagad. Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggan tipa. Aking dugo na ibubuhos para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami talo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan at sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, kailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawal. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, laging sumayin. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapalo mo sa pagkaing iyong bigay para kaming pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, Ama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa,
tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.